Ano ba kasing hindi niyo maintindihan sa sinasabi ko na gusto kong unahin si Nadine bago ang iba? Tanong ko sa kanila. Si Tito Atikos ang kausapin mo, Marcos, dahil sa ngayon, sa mga oras na to ay galit na galit si Tito sa'yo. Sabi ni Carter sa akin. Wala akong pakialam kung galit si Dad dahil si Nadine rin ay galit sa akin. Sabi ko sa kanila. Alam namin yun, pero Marcos, hindi mo makakausap si Nadine. Hanggang galit pa siya sa'yo. Sabi ni Grant sa akin. Napabuntong hininga na lang ako at napapikit. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko ngayon. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko makausap si Nadine at ang dami pang humaharang sa akin para makausap siya. Nang makarating kami sa bahay namin ay wala akong balak na bumaba ng kotse. Kaya naman hinila ko ni Grant at Carter palabas. Pumasok kami sa loob ng bahay namin at nabutan kong may nag-iintay si Dad at kasama niya si Chaos sa living area. Wala si Mami dito ngayon. Mabuti naman at dumating ka na, sabi ni Dad sa akin. Ano bang meron at kailangan niyo ako? Hindi niyo pa ba kaya yan ng kayo lang? Tanong ko sa kanila. Tungkol to sa'yo, gago, sabi ni Carter sa akin. Kung ano man yan, sabihin niyo na, sabi ko sa kanila. Kung babalik ka sa bahay ni Nadine, huwag mo munang subukan dahil hindi ka naman niya kakausapin. Sa ginawa mo, galit na sabi ni Dad sa akin. Wala akong ginawa, Dad. Hindi ko siya niloko at puro kasinungalingan lang ang sinabi ni Mariel sa kanya. Paano ko makakasiguro dun? Marcos, paano ka makakasiguro na hindi mo nga anak ang dinadala niya? Tanong niya sa akin. Dad, mahal ko si Nadine at simula nung dumating siya sa buhay ko, wala na akong ibang babaeng tiningnan. Hindi ko alam kung sino ang ama nung pinagbubuntis ni Mariel dahil hindi naman ako lumapit sa kanya. Alam mo, Dad, na ayokong ituloy ang project na yon pero ginusto niyo ng board kaya nagkaroon ng pagkakataon na lumapit siya sa akin. Pero minsan, hindi ako gumawa ng kahit anong alam kong ikakasira namin ni Nadine dahil mahal ko siya. Papakasalan ko nga siya dahil mahal ko siya. Itanong niyo kay Gino kung sino ang ama ng dinadala ng asawa niya dahil sigurado akong hindi ako yun. Sabi ko sa kanila. Hindi dapat ako sa kanila nagpapaliwanag kung hindi kay Nadine dahil siya dapat ang makarinig nito. Wala nang iba pa. Paano kung nalasing ka? Tanong ni Carter sa akin kaya tinignan ko siya ng masama. Puro trabaho lang ang ginagawa ko, Carter. Nung hindi ko kasama si Nadine sa Palawan, wala akong ginawa kung hindi ang magtrabaho dun. Sabi ko sa kanila. Palamigin mo muna si Nadine bago mo siya kausapin. Asikasuhin mo muna ang kaso na isasampa mo kay Mariel. Wika ni Keyo sa akin. She needs to pay what she did to Nadine, brother. Wala akong pakialam kung nasa ospital pa siya ngayon dahil hindi ko pa palalagpasin ang ginawa niya, sabi ko kay Chaos. May isa ka pang problema, sabi ni Dad sa akin. Ano naman yun, Dad? Tanong ko sa kanya. Gino is looking for you and mad because of what happened to Mariel, sabi niya sa akin. Napakuyom ako ng kamao. Wala siyang rason para magalit sa akin dahil kagagawan lang naman ng asawa niya ang lahat ng to. Pero hindi ko siya urungan. Wala akong pakialam sa kanya. Sina din ang kailangan kong intindihin, sabi ko sa kanila. Palimigin mo muna ang sitwasyon, Marcos. Hayaan mo muna si Nadine. Bago mo siya kausapin, palamigin mo muna ang sitwasyon. Asikasuhin mo muna ang kaso na isasampa mo kay Mariel, sabi ni Keyo sa akin. She needs to pay what she did to Nadine's brother at wala akong pakialam kung nasa ospital pa siya ngayon dahil hindi ko palalagpasin ang ginawa niya, sabi ko kay Chaos. May isa ka pang problema, sabi ni Dad sa akin. Ano naman yun, Dad? Tanong ko sa kanya. Gino is looking for you and mad because of what happened to Mariel, sabi niya sa akin. Napakuyom ang kamao ko. Wala siyang rason para magalit sa akin dahil kagagawan naman ng asawa niya ang lahat ng to. Pero hindi ko siya urungan. Wala akong pakialam sa kanya. Sina din ang kailangan kong intindihin, sabi ko sa kanila. Magpalamig ka na muna, Marcos. Hayaan mo si Nadine na makapag-isip muna ngayon dahil nahihirapan din siya sa sitwasyon, sa mga nangyari. Hindi madaling tanggapin ang lahat lalo ng ginawa ni Mariel sa kapatid niya at ang mga narinig niya kanina, sabi ni Keo sa akin at saka tumingin kay Dad. Napaupo na lang ako sa sopa sa station ko. I want to talk to her but I can't do anything about it dahil sa pagpipigil nila sa akin. Nadine point of view. Maaga akong nagising at nag-ayos ng sarili bago umalis ng hotel na tinutuluyan ko.
Ayoko pa sanang bumangon pero kailangan ko kasing simulan ng maaga ang buhay ko ngayon dahil maghahanap pa ako ng tutuluyan at ng trabaho. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari sa akin dito kaya kailangan kong sanayin ang sarili ko. Malaya ako kay Lance at Leia. Wala silang alam kung nasan ako. Napatingin ako sa cellphone ko. Puro mga message ni Marcos ang bumungad sa akin. Pati na rin mga tawag sa ang ilan ay kay Lance at Leia na hinahanap ako. Inalis ko ang SIM card ko at sinira yun. Kailangan kong gawin yun para hindi nila ako mahanap. Huminga ako ng malalim at lumabas na ng kwarto para mag-check out. Pagkatapos ko mag-check out ay naglakad na lang ako para mas tipid saka baka makahanap din ako ng pwede kong upahan na kahit maliit na apartment lang. Habang naglalakad ako may natanawan akong karatula na nakalagay ay apartment for rent. Kaya naman naglakad ako papunta dun. Magandang umaga po, bati ko sa isang matandang babaeng nagwawalis sa may bakuran. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iha? Tanong niya sa akin. May bakante po bang apartment? Tanong ko kay Manang. Meron pa, iha, sakto ka at isa na lang ang bakante, sabi niya sa akin. Pwede ko po bang makita? Tanong ko sa kanya. Sige, iha, sabi niya sa akin. Kaya sumunod na lang ako sa kanya. Naglakad kami papasok sa may apartment at tiningnan ko yun. Maliit ito kumpara sa apartment namin sa Maynila na tinutuluyan pero okay na to sa akin kasi mag-isa lang naman ako sa kamukha namang maayos ang lahat. Hindi ko naman kasi kailangan ng magandang apartment kasi ako lang naman. May mga gamit na rin dito kaya hindi ka na mahirapan pero walang kama kaya yun na lang siguro ang kailangan mo. Mahihirapan ka kasi kung hindi kama ang gagamitin mo, ining, sabi ni Manang sa akin at ipinakita ang kwarto. Tama nga siya kasi hindi ko mahihigaan ang higaan dahil sa itsura no na malalaki ang agwat ng space. Pwede naman sa lapag ako matulog pero wala naman ditong banig saka hirap na rin akong bumangon dahil na rin buntis ako kaya wala akong choice kung hindi bumili ng kutsyon. Okay po, sabi ko sa kanya. 1 month deposit, 1 month advance. Lang naman ang ginagawa ko, 5,000 ang upa kasama ng kuryente at ang tubig. Mag-isa ka lang naman kaya sinama ko na, sabi niya sa akin. Mura na ito at mabuti na lang ay may pera ako na pambayad agad kay Manang. Sige po, kukunin ko na po, sabi ko sa kanya. Inayos lang ni Manang ang kontrata namin saka ko yun pinirmahan at inabot sa kanya ang bayad. Ibinigay na niya sa akin ang susi at iniwan ako. Inayos ko na ang mga dala kong gamit sa kwarto at kailangan ko pang maghanap ng trabaho saka bumili ng gamit ko pati na rin ang pagkain ko. May rep pero maliit at okay lang sa akin yun. Ito na ang simula ng bagong buhay ko dito. Kaya dapat masanay ako mabuhay na mag-isa simula ngayon. Sanay kasi ako nakasama ko lagi si Lance. Pero makakaya ko to. Sanay naman ako sa hirap. Nang maayos ko ng gamit ko ay lumabas na ako ng bahay para maghanap ng trabaho. Sana lang talaga ay may mapasukan akong trabaho agad. Hindi na ako nagpahinga pa dahil hinahabol ko ang oras ko. Hindi madaling maghanap ng trabaho. Sa Maynila nga pahirapan dito pa kaya sa probinsya. Madaming tao ang lumuluwas sa Maynila para maghanap lang ng trabaho. Kaya hindi na ako magtataka kung mahirapan ako makahanap ng trabaho agad-agad. Dito lalo na kung hindi naman ako tapos. Meron akong resume na dala at nang may nakita akong hiring sa mga nadadaanan ko ay nagpapasa na ako ng resume ko hanggang sa nakarating na ako sa may isang restaurant dito at naghanap sila ng waitress. Kaya ay dishwasher. Pumasok ako sa loob at lumapit ako sa may counter para mag-inquire. Good afternoon po, bati ko sa kanila. Ano pong may paglilingkod namin? Tanong nila sa akin. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho, sabi ko sa kanila. Tawagin lang po namin ang manager namin, sabi niya sa akin kaya tumango ako. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ang manager at hinarap ako. May dala ka bang resume? Tanong niya sa akin kaya tumango ako at inabot sa kanya yun. Binasa naman niya yun, kinakabahan ako at nagdadasal na sana'y matanggap ako. Hindi ko na kasi mabilang kung pang ilan na tong pinag-applyan ko. Maganda naman ang credential mo, tanggap ka na at pwede ka na magsimula ngayon dahil kulang kami sa tao, sabi niya sa akin. Nagliwanag naman ang mukha ko dahil sinabi niya. Salamat po, sabi ko sa kanya. Andy, pakisamahan naman si Nadine sa may kusina para maturuan ng gagawin, sabi ng manager namin na si Sir Jerry dun sa Andy. Okay po sir, sagot nito at ngumiti sa akin.
Tara na, sabi niya sa akin kaya tumango ako. Sumunod ako sa kanya at dinala niya muna ako sa may locker room. Ako nga pala si Andy. Matagal na ako dito kaya alam ko na ang mga gawain dito. Sa'yo tong locker na to at dito mo lang iiwan ang gamit mo. Saka may damit na rin dito at bago lang yan kaya pwede mo na yang isuot ngayon. Iintay na lang kita sa labas pagkatapos mo magbihis. Sabi niya sa akin kaya tumango ako at nagsimula nang magpalit ng damit ko. Nang makapagpalit ako ng damit ay lumabas na ako. Tara na, sabi ni Andy sa akin kaya sumunod ako sa kanya papasok sa may kusina. Nang makapasok kami sa kusina, tumingin sa aming dalawa ang mga tao doon. Guys, may bago tayong kasama sa trabaho, sabi ni Andy. Hello po, bati ko sa kanila at ngumiti. She will be our dishwasher kaya magiging mabait kayo sa kanya, sabi ni Andy. Para naman ang sama namin Andy na yan, sabi ng isang lalaki. Inirapan lang siya ni Andy at bumaling sa akin. Si Chef Rod ang head chef natin. Si Chef Tim naman ang chef. Si Henry ang waiter at kasama niya si Leigh, Rose and Sarah. Sabi ni Andy sa akin at itinuro ang mga kasama namin dito. Hi, anong name mo? Tanong nila sa akin. Nadine po, sabi ko kay Chef Rod. Maiwan ko na si Nadine sa inyo ha, sabi ni Andy saka ngumiti sa akin. Naiwan ako kasama ang mga ito ngayon. Itinuro naman nila sa akin ang mga gagawin ko at mababait naman sila sa akin. Hinayaan ko na sila sa mga gawain nila at nagsimula na rin ako sa trabaho ko. Buong maghapon ay nagtrabaho lang ako at minsan ay nakikipag-usap sa mga kasama ko dito. Mababait naman silang lahat at wala akong nakikitang hindi maganda sa ugali sa kanila. Nang matapos ang shift ko ay nagpaalam agad ako sa kanila dahil may kailangan pa kasi akong gawin. Bukas ka na lang namin tatanungin, sabi nila sa akin saka tumawa. Sige po, sabi ko sa kanila at ngumiti saka umalis na. Kailangan ko pa kasing bumili ng kama ko at sana lang ay may mabilan pa ako ng ganitong oras. Pati na rin ang mga gamit ko sa bahay at pagkain pa. Sumakay ako ng tricycle at pumunta sa palengke. Mas makakamura kasi ako doon kaysa sa mall. Nang makarating ako sa palengke ay nagbayad na ako kay Manong at inuna ko na muna ang mga pagkain na kailangan ko. Wala nang masyadong madaming gulay dahil hapon na kaya kung ano na lang nakita ko, ayun na lang kinuha ko. Pagkatapos kong bumili ng pagkain ay ang isinunod ko naman ang gamit sa bahay. Mabuti na lang ay meron dito. Namili na ako ng mga kailangan ko at pagkatapos ay umuwi na ako sa apartment ko at inayos lahat ng ang mga pinamili ko. Bumili na lang ako ng lutong ulam para hindi na ako magluto dahil napapagod na rin ako. Inilibot ko ang paningin ko sa buong apartment at simula ngayon, ito na ang magiging tirahan ko sa mga susunod na araw o buwan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili dito. Pero susubukan ko ng maging maayos para sa sarili ko lalo na sa dinadala ko. Kumain na ako ngayon na mag-isa lang ako. Dati ay kasama ko sina Lance at Leia na kumakain. Pero ngayon ako na lang mag-isa. Lalo na si Marcos. Ayokong isipin siya pero hindi siya mawala sa isip ko. Pati nga ang kinakain ko ngayon ay gusto rin niyang ng pagkain. Bigla na lang kasi akong natakam. Dito kanina nung nakita ko kaya naman binili ko agad. Napabuntong hininga na lang ako at kumain na lang kesa isipin ko pa si Marcos. Kaya ako umalis dahil ayoko siyang makita. Dahil nasasaktan lang ako. Pero kahit malayo ako sa kanya, naiisip ko pa rin siya. Mabilis ko nang tinapos ang pagkain ko at naghandang matulog dahil may pasok pa ako sa trabaho. Isinara ko muna ang pinto pati na rin ang bintana ko. Bumili rin ako ng kanina ng extra lock para hindi lang itong doorknob ang meron ako. Mahirap na kasi sa panahon ngayon at mag-isa lang ako tapos buntis pa ako. Wala naman akong kakilala dito kahit na sino, kaya isa pang mahirap yun. Wala akong tatawagan na kahit sino para tulungan ako kasi malayo sila sa akin. Nang masiguro ko na naisarado ko ng lahat ay pumasok na ako sa kwarto ko at nahiga sa kama. Kahit na gusto ko nang matulog ay hindi pa rin ako makatulog kasi naninibago ako. Nakatingin lang ako sa kisame at walang ginagawa. Ang daming tumatakbo sa isip ko ngayon. Ang daming tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano kayang mangyayari kung hindi ako pumunta sa opisina ni Marcos kahapon? Masaya kaya kami ngayon na magkakaanak na kami? Ano kaya ang reaksyon niya kapag nalaman niyang buntis ako? Ilan lang yan sa mga tanong na tumatakbo sa isip ko ngayon.
Sa tuwing naalala ko ang mga nangyari, hindi ko maiwasan na umiyak. Ang sakit kasi, grabe. Sobrang sakit ng nararamdaman ko sa mga narinig ko kay Mariel. Masakit na umasa ako na kami hanggang sa huli. Masakit na umabot kami sa punto na nagpaplanong bumuo ng pamilya, pero sa huli, nasira lang lahat ng yun. Ang saya naming dalawa, pero yung saya pala na yun ay napapalitan ng pighati. Pagkatapos ng mga nangyari, iniisip ko na lang kung hindi ako nakinig sa usapan nilang dalawa. Hanggang kailan kaya ako magpapakatanga sa kanya? Hanggang kailan ko sasaktan ang sarili ko? Hindi ko na alam. Sana mabilis lang makalimutan ang lahat, pero hindi. Sana mabilis lang maalis sa isipan ko nangyari na parang isang bula lang ang lahat, pero hindi kasi ganun. Bakit ba kapag nagmamahal tayo, kailangan nating masaktan? Bakit hindi pwedeng puro masaya na lang? Hindi ko na ngayon alam kung ano na nga ba ang pagmamahal. Akala ko kapag nagmahal ako, magiging masaya ang lahat, pero hindi pala. Tanga kasi ako para maniwala na hindi ako masasaktan. Lahat ng nagmamahal, nasasaktan. Yun ang katotohanan. Hindi madaling makalimot at kahit tumigil pa ang mundo, hindi pa rin mawawalang sakit na idinulot ng pag-ibig sa akin. Malayo na nga ako, sila pa rin ang iniisip ko. Kaya napabuntong hiningan lang ako at umayos ng higa. Saka ko pinunasan ang mga luha kong tumutulo mula sa mga mata ko. Kailangan ko nang magpahinga kahit masama sa akin o dahil masama sa akin ang magpuyat. Ipinikit ko na ang mga mata ko at lalo lang akong hindi makatulog kasi sa pagpikit ko ng mata ko ay mukha ni Marcos ang nakikita ko. Kung gaano kami kasayang dalawa kapag magkasama at kung ano ang mga pinagsamahan naming dalawa. Umiiling-iling na lang ako at pinilit ko ang sarili ko na makatulog hanggang sa tuluyan na nga akong makatulog. Nagising na lang ako na parang hinahalo ko yung sikmura ko, kaya naman tumakbo agad ako sa banyo at dun sumuka ng sumuka. Normal to sa isang buntis at dapat masanay na ako, pero ang hirap. Nanlalambot na tumayo ako at nagmumugsa ka. Nagsipilyo na rin. Pagkatapos ko ay lumabas na ako ng banyo at umupo muna sa upuan bago bumalik sa kwarto ko. Nakaramdam naman ako ng gutom at gusto ko nang kumain na namang muli ng mais, pero wala naman akong stock na mais. Saka madaling araw na, hindi ako pwedeng lumabas dahil delikado at wala naman akong mabibilhan dito noon. Kaya naman nagtiis na lang ako at naghanap ng ibang pagkain. Kumain na lang ako ng tinapay na binili ko kanina, pero hindi yun tinanggap ng sikmura ko at isinuka ko lang ulit. Napaupo na lang ulit ako at napahawak sa ulo ko. Nahihilo na ako at sumasabay pang gutom ko, pero ayaw naman tanggapin ng sikmura ko ang kahit anong kainin ko. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Umiinom na lang ako ng tubig at kinalma ko ang sarili ko. Kailangan ko pang magpahinga. Dahil maaga pa ang trabaho ko bukas, kahit na nahihilo pa ako ay tumayo na ako at naglakad pabalik sa kwarto ko, saka nahiga ulit sa kama. Itutulog ko na lang to. Kesa naman magpuyat ako, wala naman akong magagawa sa ngayon. Marcos point of view. Pagkatapos kong asikasuhin lahat ng kailangan ko kahapon, ay kailangan ko nang bumalik sa bahay ni Nadine ngayon para tingnan at kausapin siya. Umaasa ako na kahit paano ay malamig ng ulo niya. Kakausapin na niya ako. Gagawin ko talagang lahat. Bumalik lang siya sa akin at makausap ko siya. Hindi ko hayaan na hindi kami makapag-usap na dalawa. Pinalagpas ko na ang isang araw at kahit ganun, hindi pa rin ako natatahimik. Hindi na nga ako nakatulog kagabi sa pag-iisip ko tungkol kay Nadine at kulang na lang ay lunurin ko ng sarili ko sa alak. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Dad nang makita niya ako. Pupuntahan ko si Nadine, Dad, sabi ko sa kanya. Ayusin mo ang gulong ginawa mo, Marcos. Wala pa rin alam ang mami mo sa nangyayari, sabi niya sa akin, kaya tumango ako. Pinili namin na wag sabihin kay mami lahat ng nangyayari dahil mag-aalala lang siya at baka atakihin siya sa puso. Paniguradong magwawala si mami kapag nalaman niyang nangyari sa relasyon namin ni Nadine ngayon. Wala akong pakialam kung magagalit sila kay Mariel dahil kahit ako ay galit din sa kanya. Ang dami kong pinagsisisihan sa nangyari. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Anong pinag-usapan yung dalawa? Tanong ni mami sa amin ni Dad. Kakalabas lang niya ng kusina kaya nagtingin kami ni Dad. Wala ma'am, sa kumpanya niya, sabi ko sa kanya.
Kung ganun, kumain na muna tayo ng breakfast. Minsan lang tayong magsabay na tatlo. Saka dapat tinatawagan mo si Nadine para makasama natin siya. I've been calling her since last night pero hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Kaya iniisip ko na baka tulog na siya, sabi ni Mami sa akin. Ma'am, hindi na ako sasabay sa inyo ni Dad dahil may gagawin pa po ako, sabi ko sa kanya. Marcos naman, reklamo ni Mami sa akin. Let your son live. May importanteng gagawin pa yan, sabi ni Dad kay Mami, kaya nakaalis ako. Mabilis akong lumabas ng bahay at nagtungo sa kotse ko. Saka sumakay doon at nagmaneho paalis. Kailangang maabutan ko si Nadine bago pa niya maisipan na umalis sa bahay nila.